Ngayon po, pagpatuloy natin, faith that's rooted, love that reaches. At ngayon po, so mga nakaraang linggo, tayo ay nagkaroon ng mga character studies. So, pero sa ngayon, expository muna ulit tayo. Patungkol naman kay Pablo. So ito po yung title natin ngayon. Next slide. 1, 2, 3, go! Yan. Dapat po dito uuwi yung tunay na maturity, yung tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya po, hindi ho natitigil ang paningin sa mundo. Kailangan ho, heavenly minded tayo. At pangalawa po, yung puso natin. Isip at puso, kung makikita natin sa Bible, di ba, yung pinakamahalagang utos, yung heart, mind, body, yung katawan, yung ano na una, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So napakahalaga ho bilang mga Kristiyano na if we are aiming to become, yung pananampalataya natin ay tunay na rooted, yung pag-ibig natin ay umaabot, nararamdaman ng ating kapwa, kailangan ho, heavenly minded and Christ-centered tayo. Ano, yung puso natin. Ano ba ibig sabihin nun? So dito ho tayo sa 2 Corinthians chapter 5, yung basahin lang muna natin yung verse 7 and verse 14. Dito po lilitaw ang salitang faith at yung salitang love. Basahin po natin muna yung verse 7. 1, 2, 3, go! We live by faith. So alam na natin tong verse na ito eh. Pero ano ba yung tinutukoy nito? Ano ba yung tinutukoy na we live by faith and not by sight? Iyon po yung pag-aaralan natin ngayon. At dito po sa verse 14, 1, 2, 3, go! Christ's love compels us because we are convinced that the one died for all, therefore all died. So pag sinabi hong compels, yung nagpipilit. Dahil, ito yung yung napipilitang positive. Yung siguro sa Kristiyano, sa term natin, conviction, yung dahil ang pag-ibig ni Kristo, siya yung pumipilit, pumipersa sa atin, na mabuhay na para sa Kanya. Yung po ibig sabihin ng compel, So, paano ho ba natin mai-apply yun? Yung paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. So, yun po yung ating pag-aaralan. Let us pray. Panginoong Diyos, thank you so much for this day, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran, Panginoon, na gumising ng maaga para sa iyo, Panginoon, nagsakripisyo. Lord God, I pray, Lord, sa mga papunta pa po ngayon, patuloy na sila iingatan ninyo, Panginoon. At ngayon, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita, we pray, Holy Spirit, speak to us. Holy Spirit, teach us. And kung ano yung kinakailangan namin gawin, Panginoon, bilang aplikasyon nito sa buhay namin, Panginoon, ay ma-apply talaga namin. Maraming salamat, O Lord God. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Maaari na pong umupo ang lahat. Praise God po, sa unti-unti pong improvement ng ating church. So, naging totoo na po yung ating yung ating kahoy. Dati tawag dito? Tarpaulin. So, salamat po sa ating Siyempre, unang-una, yung patotoo nga po ni Brother Almond kanina, salamat sa ating mga generosity. Yan po ay nakikita natin ang improvement ng ating church at may mga pailaw pa tayo. Salamat sa mga katulong nating mga gumawa. Mga nandirito sila nung holiday. Siya kay Kuya Junior na gumagawa dito. So salamat po sa Panginoon. So tayo po yung magpatuloy. So ano po yung kailangan natin? So outline, diretso na agad tayo sa Heavenly Minded Christ-Centered Heart. Outline number 1, basahin natin. 1, 2, 3, go! Ang may malalim na pananampalataya ay heavenly minded. So aalamin natin paano ba tayo magiging heavenly minded. Yan. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang heavenly minded yan. Hindi yung hindi mukhang yung parang may halo. So ibig sabihin po nito, bilang mga Kristiyano, ang paningin ho natin dapat hindi lang sa mundo. That's the reality. Ang may malalim na pananampalataya, lumalagpas ang kanyang paningin. So titingnan natin paano natin magagawa yun. So gusto ko pong ipakita sa inyo tong picture na. Meron ba kayong St. Peter? Sino may mga St. Peter? Alam ko meron pa ba nagbebenta sa atin? Meron pa rin. So kasapin nyo lang tanungin nyo na lang yung mga kasama o tanungin nyo ako kung sino yung meron sa atin kung gusto nyo. Maganda rin may St. Peter, Kasi iiyak ka na lang Kasi pag namatayan ka, di ba? Iiyak ka na sa mahal mo sa buhay, iiyak ka pa sa gastos. Pero pag may St. Peter ka,
So kahit nakalahati pa lang, konti pa lang yung nahulugan natin, tapos mas mura siya. But anyway, so yun po yung mga paghahandang ginagawa natin. Pero sa ating mga walang pang budget siguro, di ko alam kung magkano monthly, 600 pesos yata before. Ewan ko lang ngayon kung magkano. So siguro ganito lang tayo. Mga ganito lang tayo, living things lang tayo. Pag mga pag wala tayong mga, wala tayong pang St. Peter eh. Ang galing din nag-isip nito, no? Ganun pa man, kahit pang dyan pa rin tayo, magastos pa rin. So makikita natin ang reality. Wala akong question, lahat po tayo, alam natin ang katotohanan na mamamatay tayo. Whether meron kang St. Peter o pupunta ka dyan sa Living Things funeral parlor, di ba? Baka mamaya may karinderya pa yan sa tabi, no? Yung mga tinda, mga dinuguan, Betamax, ganyan, no? Isaw. But anyway, so, ano man po yung pupuntahan natin, ano man yung plan natin, or meron tayong plan, walang plan, lahat tayo, mamamatay tayo. And this truth, itong katotohanan na ito yung dahilan bakit tayo dapat maging heavenly minded. Ang tanong, ano ba yung pumupuno sa isip natin? Kaya ang tanong po natin dito, paano tayo magiging heavenly minded? Ito po yung kailangan natin gawin. Letter A, 1, 2, 3, go. Yan, pangarapin ang tahanang makalangit. Ito yung pag-asa natin eh. Di ba pinangako ni Lord Jesus Christ sa John chapter 14? Di ba sinabi niya sa verse 6, I am the way, the truth, and the life. Pero sabi niya doon sa verse 1, kaya ko ipupunta sa Ama para ipaghanda kayo ng mansyon. Yun ang literal na translation. Mansyon, maraming kwarto. So dapat ito po'y papangarapin natin. Pero the reality, minsan nakakalimutan natin ito, no? Nawawala sa isip natin. Pero dapat ito pangarapin natin. Kasi hindi ho masama paghandaan natin ito. Itong meron ba kayo nito? Pag-ibig. Yan. 'Di ba? Wala hong masama diyan. Magtayo tayo ng sarili nating bahay, mangarap tayo ng sarili nating bahay. Actually kami before naghahanap kami ni Tricia dati sa Binangonan, hindi kaya. Sa ganap kami sa Exodus, maraming maraming mga diyan, yung minsan titingin kami sa Pag-ibig website, ang daming mura dito ah. Kaso nga lang ang problema ikaw magpapaalis eh. Sakit sa ulo, wag na lang. So, ganun na mangyayari. Pero alam ko sa Exodus, marami kami nakita nung nakaraan dyan. Kasi mura lang po ang pabahay. Normal po yan. Paghandaan po natin, yung pangarap natin, mangarap tayo sa bahay natin, masarap pa rin talaga. Kasi kami, masarap po magkaroon ng sariling bahay kami. Nabuhay kami na palipat-lipat ng bahay eh. Lagi kami nababaon sa utang, pambayad ng upa. Goods po yan. Pero dapat, ito po yung isang mahalagang bagay na hindi ho nawawala. Ang heavenly minded na Christian, pag ikaw po ay deeply rooted, ikaw po ay heavenly minded. At papangarapin ho natin yung tahanang makalangit. Ito po yung nagbibigay pag-asa sa atin. Bakit tayo nabubuhay para sa Diyos? So sabi ho dito, tingnan natin doon sa verse 1. Alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon. Ano kaya yung toldang tinutukoy dito nung last Friday? Pagbaba namin ni Elijah, bagsak yung tolda eh. Kasi po, di ba may tolda po dito? So yung motor ko buti na igilid ko, kundi bagsak na naman kasi nung nakaraang Sunday, bagsak eh. So bagsak yung tolda so sobrang bigat. So pero ano ho ba yung toldang tinutukoy dito? So nagkakaroon ng comparison, analogy si Pablo. Kasi nung unang panahon, di ba naniniraan sila sa tolda? Mayroong silang tinatawag na sukot nga rin na celebration kung saan inaalala nila nung panahon na nakatira pa sila sa mga tolda. Pero dito, ano ba yung toldang tinutukoy dito? Ito po, ang ating katawang lupa. Kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Bilang Kristiyano po na may malalim na pananampalataya, ang ating paningin hindi lang nananatili dito sa mundong ito. Ang ating pangarap ay hindi lamang para sa mundong ito. Dapat nangangarap din tayo para sa tahanan natin, para sa langit, kung saan po ay hindi ito nasisira. Nitong nakaraang bagyo, siguro, marami naman siguro sa atin nanonood, yung magandang bahay na nasa tabi ng ilog, kinakain yung meron mo nakapanood doon, kinakain yung ilalim, yung foundation, hanggang sa totally wala ng lupa, maya-maya bumagsak na yung bahay.
Ganun po ang buhay ng tao sa mundo. May katapusan. May hangganan. Kaya nga bilang Kristiyano na mayroong malalim na pananampalataya sa Diyos, ang paningin natin lumalagpas sa mundong ito. Dapat heavenly minded tayo. Lord, para sa iyo, nakatingin ako sa tahanan ko sa langit. Sabi pa po sa verse 2, dumaraing kami habang kami nasa toldang ito at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit. Again, ano yung tinutukoy niyang toldang ito? Yung katawan. Sino dito may mga maintenance na? Meron ba? Kaya ako medyo nag-e-exercise na ulit ako kasi sabi nila nung unang panahon, life begins at 40, pero parang maintenance at begins at 40 na ngayon eh. 'Di ba? Meron ba dito nagme-maintenance na? O 40 years old kasi 40 na ako, no? Tama, 40 na ako. 40 na ako. So, ang hirap po ng may maintenance, no? Ang daming bawal, ang daming hindi pwedeng kainin, daming hindi pwedeng gawin. So, marami na tayong dinadaing. At syempre, habang tumatanda tayo ng tumatanda, natural po, yung toldang ito, yung ating katawan, masisira at masisira po yan. Pero sabi nga ni Pablo, yes, nasasaktan kami, naghihirap kami sa katawang ito, pero nananabik kami sa tahanang makalangit. Sabik na ba kayo? Yung iba, hindi pa yata. Wag muna daw. Tama naman yun, di ba? Bahala ka na, Lord. Di ba? So, natural na aantayin natin yung wag tayong magmadali, bahala na si Lord. Pero, ito nga ang struggle, di ba, ni Pablo sa Philippians chapter 1. Nananabik na siya eh. Kasi kaya sabi niya, nananabik na siya makapiling si Lord. Pero ang problema niya, pag nawala naman siya, paano yung mga pinaglilingkuran niya? Kaya nga nasabi niya, to me to live is Christ and to die is gain. Yun yung sinasabi niya dun eh. Again, pangarapin po natin yung tahanang makalangit, sabi sa verse 3, upang kung mabihisan na kami nito, ay hindi kami matagpuang hubad. Tayo po, again, mga kapamuso, ang Kristiyanong mayroong deeply rooted faith. Ito yung ibig sabihin ng sinasabi sa verse 7, we live by faith and not by sight. Hindi ka lang nakatingin sa bagay na nakikita rito, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Yun po yung tahanan natin sa langit. At yan po ay dapat paniwalaan natin. At ito po yung comfort, again, nakita natin example kanina, yung about sa living things, sa St. Peter. Ito po yung nagbibigay pag-asa sa atin. Unang-una, pag meron tayong kapamilya, kaibigan, na nawala na sa piling natin, kinuha na ni Lord, ito yung pag-asa natin, di ba? Lord, mas better place siya ngayon at magkikita rin kami pagdating ng panahon. So ito yung pananampalataya natin at ito po ay hindi ito wishful thinking na nangangarap ka lang sa wala. Minsan kasi sinasabi ng mga psychologists na hindi naniniwala sa pananampalatayang Kristiyano, we are just trying to comfort ourselves. Yun lang yung kanilang paliwanag. Pero tayo, hindi lang natin kino-comfort yung sarili natin. Talagang naniniwala tayo dito. Bahala sila kung ayaw nilang maniwala. Basta naniniwala tayo sa pangako ni Kristo, pinaghahandaan niya tayo ng tahanang makalangit at ito po yung kailangan nating isa-isip palagi. Heavenly minded Christian. Pangalawa po, paano tayo magiging heavenly minded? Yan. 1, 2, 3, go! Yan. Una po, tahanang makalangit. Ibig sabihin yung lugar na pupuntahan natin. Ano naman ito? Yung katawang panlangit. Ano-ano po ba yung mga ginagawa natin na pag-aalaga sa katawan natin? 'Di ba? Meron ba dito ito? Papayad tayo ng mga whitening. Meron ba rito, 'di ba? Wala namang masama, no? Actually, nanonood nga ako ng yung mga Asians. Actually, mga Asians ang madalas na mga whitenings. Pati nga si Shohei. Kilala ba si Shohei Ohtani? Yung sa baseball. 'Di ba? So, nag-model siya ng ng whitening lotion. Japanese po siya, no? So, ewan ko, meron ba dito mga belo? Ano ba yung gamit nyo? Nung unang panahon, Iskinol. Tsaka yung yung Maxipil. Meron pa isa Astringent nung unang panahon. Di ba yun, babalat yung muka. Wala akong masama dyan. Walang masama dyan. Tapos yung iba, gusto maging fit. Ito, yung jogging-jogging. Yan. Nagpapalit ng tiyan, nagpapagain ng muscles. At higit sa lahat, syempre, masigla eh.
Siguro iba naman, ayaw ng ganyan. Ito na, mukbang siguro, no? Grabe. Yan. Kilala niyo po bang vlogger yan actually, no? Actually, payat na po yan ngayon. Actually, yung ina-upload niya yung mga video niya, nagpapapayat na siya, nag-ipon siya ng mga video. So, yun lang po yung mga siguro, ilang mga pamamaraan natin na nagpapakita na pinapahalagahan natin yung katawan natin. Kakain tayo, mag-ehersisyo tayo, maliligo tayo. Diba? Maliban lang siguro ngayon dahil ayaw yung malate, sacrifice muna, Lord. This is my offering, di ako maliligo. Meron kaya dito? Wag yun lang amuyin, ano? So yun yung ginagawa natin, pag-aalaga. Pero, again, bilang Kristiyano na heavenly minded, hindi lang katawang panlupa yung ating inaalagaan. Pinaghahandaan din natin, binibigyang halaga rin natin ang ating katawang panlangit. Sabi po dito sa verse 4, habang nakatira pa kami sa toldang ito, again, yung kanina, kakarugtong lang ito, kami naghihinagpis at tumaraing hindi dahil sa nais naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. So makikita ho natin, ano, kaya pala itong si Pablo, grabe na lang na sabi niya sa Acts chapter 28, 3 times siya na shipwreck, ilang beses siyang napalo ng 39, lalatigo, 39 times. Tapos maraming beses siya na tinangkang mamatay at maraming beses siya na 50-50, pero hindi siya tumigil. Kasi ang kanyang paningin, katawang panlangit. Grabe yung sacrifice. Ito po yung sign ito talaga ng maturity ng isang Kristiyano, whether you like it or not. Na hindi na lamang yung katawang panlupa yung ating pinagtutuunan ng pansin, kundi yung ating katawang panlangit ay pinaghahandaan din natin, binibigyan din natin ng halaga. Bakit? Kailangan ho natin ng katawang panlangit para ho tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang example po dito, si Lord Jesus Christ, di ba? Yung pagkatapos niyang mabuhay na muli, yung kanyang mga alagad, nagkakainan sa loob. Anong ginawa ni Lord Jesus Christ? Pumasok siya, nakalaking pintuan nakakatagos. Pero, kumain siya ng isda. So, grabe physical siya, pero spiritual. So, hindi siya tinatablan ng beyond normal, kumbaga. Yung sa normal things, kasi tatagos ka rito, hindi ka tatagos Di ba, yung mga kaluluwa na nakapapanood natin sa mga pelikula, di ba, pag kumakain, di nakakain, nalalaglag yung pagkain. Pero si Jesus Christ, kumain ng isda. So, katawang panlangit. So, kailangan bigyan nating halaga din ng ating katawang panlangit. Sabi po dito sa verse 5, ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Actually, kung babasahin pa po natin sa 1 Corinthians chapter 15, may mga detalye dun Yung about sa katawang panlangit. Sabi pa dito sa verse 6, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat, ito na yung karugtong kanina, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita, for we live by faith and not by sight. So yun pala yung ibig sabihin nun. If we live by faith and not by sight, una, yung tahanang makalangit nakikita natin. Yun yung tinitingnan natin. Pangalawa, yung katawang panlangit ay pinaghahandaan din natin. So, napakahalaga po pala nito. Bakit? Again, sabi doon sa verse 6, hindi tayo makakapasok sa langit. Ito yung kung wala ho tayong tinatawag na katawang panlangit or glorified body. So, hindi pa po natin nakakamtan ngayon yun Kasi yung katawan natin ngayon, may nanghihina, may pagkabulok, pero sabi nga sa Revelation, pag meron na tayong glorified body, kasama na natin si Lord Jesus Christ, wala na hong sakit, wala nang kamatayan, wala nang iyak, wala nang paghihirap. Kaya bilang mga Kristiyano, yung paghihirap na nararanasan natin ngayon, tayo po'y pagtitiisan natin ito. Sapagkat tayo po ay nasa mundo na wasak. Yan po ang totoo. Yung mga scientists natin, ang dami nilang gustong gawin na paayusin ang mundo natin. Pero yung mga next generation talaga kawawa kasi mahirap po ayusin ang mundo. Kaya babalik si Lord Jesus Christ para i-repair ang mundo, para i-restore ang order, i-restore ang lahat ng bagay at kasama na po tayo doon. So kaya bilang mga
Kristiyano na may deeply rooted faith, kailangan heavenly minded tayo, iniisip din natin, binibigyan halaga rin natin, hindi lamang yung katawang panlupa, kundi yung ating katawang panlangit na makakamtan po natin sa ating hinaharap. At pangatlo, and last po, basahin natin, 1, 2, 3, go! Yan. Di ko po alam kung marami sa atin ang alam itong bagay na ito. Pero yung sa mga luma na, yung mga matagal na nating kasama, ito yung madalas ho na ipapangaral ni Pastor Joe sa atin. Bagamat huligtas tayo, dahil nanampalataya tayo kay Jesus, pinatawad tayo sa pamamagitan ni Jesus, haharap po tayo sa kanyang hukuman. Hahatulan po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ko sa English dito ay judgment seat of Christ, or sa iba naman ay bema judgment. So tingnan natin dito, no, sa verse 8, ito po yung yung larawang kanina. So yung judicial, 'di ba? Yung alam natin niya pag nakakita natin sa korte, sinusukat. Pero minsan may nakakalusot, Hindi ho porque absuelto ka, not guilty ka. Meron kasing ganun. Minsan sa technicality, hindi ho nakukulong. O kaya naman, meron namang nakukulong pero hindi naman talaga guilty. Maraming ganyan, Pero pagdating ho sa hukuman ni Kristo, wala ho tayong maitatago. Wala, lahat ho ay hayag sa Kanya. Kaya sabi ho dito, again sa verse 8, malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Excited na excited talaga siya, no? Pero pag nalaman natin na meron tayong, i-judge pala tayo ni Lord Jesus Christ, excited ka na ba? Pinaghahandaan ba natin ito? Di ba, lagi natin sinasabi sa tinatawag sa evangelism explosion, sa palagay mo, kung mamamatay ka ngayon, pero wag naman, sana, di ba? Sa palagay mo, saan ka mapupunta? Sa langit o sa impyerno? Pero sa Kristiyano, sa palagay mo, kung mamamatay ka ngayon, ilan kaya ang reward mo? Masasabi kaya sa iyo ni Lord Jesus Christ, good and faithful servant. Dapat ito pangarapin natin ito, no? Ang sarap kaya nun, di ba? Good and faithful servant. Di ba? Ang sarap kaya nung feeling pag napupuri ka. Ang bait naman ito. Very good. Ang sipag mo. Napuri ka ng boss mo. Tapos, binigyan ka pa ng bonus. Oh. Pwede ka kasing purihin eh. Pero sabi mo, boss, puri lang. Wala bang Wala bang dagdag? Wala bang dagdag bonus, mga ganyan. Pero kay Lord, hindi lang papuri. Meron ka pang reward. Kung maalala natin, dito rin sa 2 Corinthians, chapter 3 naman yon, di ba? Sa pagharap natin, susunugin lahat ng gawa natin eh. Tapos yung matitira doon, yun lang yung totoo. Yun lang yung pure. Ligtas ka pa rin. Pero pag walang natira, siguro dahil, siguro yung naglilingkod ka lang dahil meron kang ka-crush sa band, mga ganyan. O kaya, basta may iba tayong mga agenda. Alam ni Lord yung kung totoo yung paglilingkod natin at hahatulan po ng Panginoon yun. At doon po nakabase yung ating reward. Again, next tayo sa verse, sabi naman dito, kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging sa katawang lupa o maging nasa piling na Niya. So makikita natin yung balanse, no? Hindi ho natin kailangan pabayaan yung katawang panlupa natin. Kailangan balanse tayo. Kailangan alagaan natin yung katawan natin. Kailangan maging mabuti tayong katiwala nung katawan na ito na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Hesus. Minsan kasi, heavenly minded ako. Okay lang ako na mahirapan. Okay lang ako magpuyat. Okay lang ako mapagod para kay Lord. Minsan maling thinking naman po yun. Kailangan balanse. Kailangan pa rin natin alagaan. Kasi nga, diba si Lord Jesus Christ nga kahit pagod na pagod sila, sabihin niya sa mga apostol niya, magpahinga muna tayo, punta tayo sa ilang. Kaso nga lang, yung mga tao, malalakas yung radar eh. Wala pang GPS nung unang panahon, wala pa namang drone, pero nakikita nila si Lord Jesus Christ, so hindi sila nakakapagpahinga. So kailangan pangalagaan natin ng katawang panlupa natin. Kailangan, okay lang. Pero kailangan sa balanse, pag-iisipan din natin yung kabilang buhay. Sapagkat sabi po dito sa verse 10, sapagkat lahat tayo iharap sa hukuman ni Kristo, at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nambubuhay pa sa katawang ito. So bilang mga Kristiyano po na niligtas na po ng ating Panginoong Hesukristo, haharap din po tayo sa hukuman ni Kristo.
kailangan pangarapin natin. Gusto natin yung maraming medal siguro, no? Yung gusto mo yung sobrang bigat na. Ang hirap kasi, 'di ba, nasa langit tayong lahat tapos nandun ka lang sa likod o kaya nasa harap ka, tagapalakpak. Although masaya ka pa rin naman kasi ligtas ka eh. Kasama mo si Lord eh. Pero mahirap kasi i-explain, no? Kasi wala pang nakakapunta sa atin sa langit eh. Meron bang gusto mauna? Wag muna, no? Mahirap i-explain. Kasi wala nakakaalam. This is faith. Hindi natin alam kung ano eksakto. Hindi natin alam. Ang hirap i-describe. Kasi sabi nga, wala daw, no words can explain eh. Di ba sinabi ni Pablo sa chapter 12, 2 Corinthians, ang hirap i-explain yung langit. Wala akong makakapag-explain. But anyway, ito po yung sinasabi sa kasulatan. Tayo po ay harap sa hukuman ni Kristo to receive our reward. Pinangako yan sa Revelation ni Lord Jesus Christ. Sabi niya sa chapter 22, "Behold, I am coming quickly, and my reward is with me." Ang reward ay nasa aking kasama ko, ibibigay ko sa inyo. Depende sa ating mga ginawa. So kailangan paghandaan natin. So that's why we encourage everyone na mag-serve kay Lord sa church and outside the church. Maglingkod tayo kasi nakikita ng Panginoong Diyos yung ginagawa natin. Yung simpleng paglilinis mo na ikaw lang at yung CCTV nakakakita sa'yo. Yung meron may mga CCTV o ano man yung ginagawa natin, yung pagiging honest mo, isusoli mo yung 5 piso, lahat yan nakikita ni Lord. Yung pag-worship mo, yung pagising mo ng umaga, yung pagbabago na ginagawa mo, mula sa kasamaan tungo sa kabutihan, mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, lahat yung nakikita ni Lord. At pagdating ng takdang panahon, yung pangasakripisyo na iyon ay magbubunga, tayo po ay bibigyan ng reward ng Panginoon. So pangarapin natin ito. Paggandaan natin ang pagharap sa hukuman ni Kristo. Amen? Kaya bilang conclusion number 1, 1, 2, 3, go! Ang Kristiyanong may malalim na pananampalataya kay Kristo ay nakatuon sa mga bagay na panlangit. Sabi ko sa Colossians chapter 3 verse 2, "Set your mind on things above, not on earthly things." O sa Tagalog, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So sabihin mo sa katabi mo, "Kapatid, maging heavenly minded ka na, ha?" So kailangan heavenly minded, ha? Hindi green minded. Heavenly minded. Okay, dito naman tayo. So yung unang part, patungkol sa pananampalataya o deeply rooted. Dito naman tayo sa love that reaches part. So ano yung number 2 outline, basahin natin. 1, 2, 3, go! Ang na umaabot sa iba ay Christ-centered. Yan. Napakahalaga po nito na Christ-centered. Actually, yung ating puso kailangan Christ-centered. Yan. Hindi ko lang nalagyan ng ng Christ-centered heart. So kailangan po, kung gusto natin na yung pag-ibig natin ay umaabot sa iba, kailangan po ang puso natin, yan, hindi ko lalagyan ng heart, ay Christ-centered ang puso natin. Kailangan yung pag-ibig ni Kristo, siya yung pumupuno sa puso natin, kagaya nung nabasa natin kanina, "For the love of Christ compels us." Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang pumipersa sa amin. Yung, siguro best describe ito, yung pressure, So, kagaya nga sabi natin kanina, yung tolda, nung nakaraan bumagsak, so sobrang bigat. Just imagine that, parang ganun yung pag-ibig ng Lord bumubuhos sa'yo. Habang yung pag-ibig ng Diyos pumupuno sa puso mo, ano mangyayari doon? Mag-overflow. Di ba yung nasa team song natin yun eh. Yung sa bridge, yung overflow, mag-overflow. Pag nag-overflow yan, ano mangyayari? Makikinabang din yung mga nasa paligid. Di ba pag yung tubig nag-overflow, mababasa yung paligid, mababasa yung paa mo pag naglakad ka doon. So just imagine, yung love na yon nag-overflow sa puso mo. Kailangan ilalabas mo yon. At ito po yung kailangan natin. Yung nag-overflow ang pag-ibig. At mangyayari po yun kung Christ-centered po yung puso natin. Kaya ito po yung mga bagay na kailangan natin. So paano tayo magkakaroon ng Christ-centered heart? O paano natin ipapakita yung Christ-centered heart natin? Ito po yung kailangan natin. Letter A, 1, 2, 3, go. Yes. Mahirap pong sabihin na tayo po ay
meron tayong Christ-centered heart, love that riches, kung tayo po, wala ho tayong pakialam sa mga tao sa paligid natin. Whether we like it or not, ito po ay isang bagay na tungkulin ho ng bawat isang Kristiyano. Hindi mo po kailangan maging pastor, elder, o magkaroon ng posisyon sa church para ho maibahagi natin yung pag-ibig ni Kristo. Kahit nasa opisina ka, nasa trabaho ka, nasa tambayan ka, nasa ang lugar ka man, kapag nag-overflow ang pag-ibig ni Kristo sa iyo, ito yung magiging isa sa mga misyon mo. Hihikayatin, hindi mo pipilitin. Meron kasi iba, pinipilit Or hindi mo tatakutin. Hihikayatin lang natin. Diba? You just share your patotoo. Sabi nga nung nakaraan, diba, yung sa prayer meeting in devotion ni Pastor Adel. Ang dami natin, minsan kasi nahihirapan tayo mag-share kasi iniisip natin may formula. Kailangan sunod-sunod. Kwento mo lang yung kaligtasan mo kung paano ka niligtas ni Lord. Kahit isang verse lang yan Makapangyarihan, bahala ng Holy Spirit. Basta ang ano ba yung evangelism? Ikwento mo lang kung paano ka minahal ni Kristo, kung paano siya nabuhay, kung paano siya namatay para sa iyo, muli siya nabuhay. Yun po yung yun ay summary ng gospel Yung buhay ni Lord Jesus Christ, ang kanyang pagkakatawang tao, kanyang sakripisyo, kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, pagpapatawad, kaligtasan. Kahit bali-baliktarin mo yon, basta ibahagi mo yon, that's evangelism. Kahit isang verse, again, sabi ko nga sa inyo before, sa Matthew chapter 1, verse 1, may nabuborn again nga dun Ito ang lahi ni Jesus Christ mula kay Abraham. Diba? May nabuborn again po dun, kadalasan dun, yung mga Hudyo. Kasi sa kanila yun, nakaka-relate sila dun. Isipin mo yung simpleng verse na iyon. So, ganun din po. Tayo na mayroong banal na espiritu. Kailangan hikayatin natin yung mga tao na manumbalik kay Kristo. Sabi dito sa verse 11, kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilala rin ninyo ako. So makikita natin yung mga unang bahagi, di ba? Tahanang makalangit, katawang panlangit, tapos yung judgment seat of Christ. Una, puro makalangit. Pero ngayon bumaba si Pablo, sa level na ng mundo natin. Dahil wala pa tayo, future pa yun Future pa yung tahanang makalangit, yung katawang panlangit at judgment seat of Christ. Sa future pa yun. So, dito muna tayo sa present. Ano yung kailangan natin gawin? I-share po natin ang gospel. Hikayatin nating manumbalik kay Kristo yung mga tao. Kung tayo mayroong pananampalataya at talagang nag-uumapaw yung pag-ibig ni Kristo, ito po yung isa sa magiging resulta. We will share the gospel. Hikayatin natin yung mga tao sa paligid natin na ibahagi ang kaligtasan. Sabi pa po dito sa verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ito po yung magiging tema natin next year, Ambassador for Christ for next year. At ito po'y inaasahan sa bawat isa sa atin na tayo po'y maging representative of the Lord Jesus Christ. Kaya nga itong ipapakita ko lang, although na ipakita na ito kanina, so ito po yung proyekto ng mga kabataan, outreach nila, namigay sila that's love, di ba? Mamigay tayo ng blessing. Pero hindi ho nagtatapos doon. Ano po yung ginawa? Sa bandang dulo, they share the gospel. Tapos ito po yung ginawa natin last Sunday. Ito naman yung namigay tayo ng blessing. Then before that, ano yung ginawa natin? We share the gospel. At ito po yung mga ginawa ng mga kabataan. Yan, grabe, Ito yung literal na walang ya, di ba? Sabi ni Pablo, Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. I am not ashamed of the gospel. Marami sa atin walang ya sa sa walang kakwenta-kwentang bagay, di ba? Yung mga prank, yung mga kung ano pinagagawa ng mga content creator ko, Pero sabi ni Pablo, dapat walang ya tayo sa gospel. Yan, ito pa, di ba? Grabe.
in public place, dyan sa Anasa. They are praying. At alam ko, marami ho sa atin ginagawa ito. Isa sa modelo dito, si Ate Tess, grabe no, kahit nasa ospital, sipin mo may cancer ka na, nagsishare ka pa ng gospel. Faith. Bakit ho? Kasi ito ho talaga yung kailangan nating gawin. Love that reaches. Ang pag-ibig na umaabot, ibinabahagi po ang ebanghelyo. Maganda, maging mabait tayo, magaling tayong makisama. Ang problema, bitin. Kasi yung kaligtasan ang pinakakailangan nila. So namigay tayo ng blessing, that's good. So strategy po ni Lord Jesus Christ, ganun din eh. Tayo, wala tayong kakayahang gumawa ng miracle, di ba? Ang milagro, ang miracle na kay Lord Jesus Christ. Tatandaan ho natin, nung unang panahon, actually, ang tawag sa English, signs and wonders. Bakit sign? Kasi gusto kong ipakita doon na si Lord Jesus Christ, yung katuparan ng Old Testament, siya yung kaligtasan. So gumagawa siya ng miracle bilang sign. Pagkatapos siyang gumawa ng miracle, magpagaling siya, anong gagawin niya? Nagpipreach siya, di ba? So ganun din po, di ba? Mamimigay tayo ng blessing and then we will preach the gospel. So kailangan ho, hikayatin natin manumbalik kay Kristo ang mga tao. Kahit po yung mga dati nating mga kasama, kailangan hikayatin natin sila. Letter B. Yan. 1, 2, 3, go. Yan. Kailangan ho paghariin natin. Para ho maging Christ-centered ang puso natin. At yung pag-ibig ay umabot sa iba, kailangan ho paghariin natin, punuin natin yung puso natin ng pag-ibig ni Kristo. Sabi ho sa Jeremiah, ang puso natin manloloko eh. 'Di ba? Deceitful, sabi doon sa English. Pero napakahalaga ho na dahil ang puso natin pabago ba? Bakit to deceitful? Kasi isang araw passionate, kinabukasan tamad na. Nung isang linggo, sipag mag-devotion. Ngayon, ang hirap na mag-pray. Yung puso natin manloloko. Nung minsan, crush na crush mo siya, tapos may nakita kang iba, ay, parang mas maganda to ah. Ay, parang mas gwapo to ah. Yung puso natin, fluctuating. Dito napakahalaga, napupunuin natin, paghariin natin ng pag-ibig ni Kristo. Sabi ho dito sa verse 13, kung kami parang mga nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman, iyan ay para sa kapakanan ninyo. So makikita natin yung ginaharap nilang struggle, ano? Ang turing ho sa mga Kristiyano noong unang panahon, nasisiraan ng ulo. Kasi bagong relihiyon po ito. Kaya nga ho sila na-persecute eh. Kasi yung Judaism, matagal na yan eh. So na-persecute sila ng kapwa nilang mga Israelita at na-persecute din sila ng Roman Empire na sumasakop sa kanila. Kasi bagong religion ito, bagong tayo. Ano tinuturo ninyo na namatay na buhay? Paano naging isang kriminal ay naging tagapagligtas? Kasi si Jesus Christ, kriminal ho ang turing sa kanya. Kasi pag napako ka po sa krus, kriminal ang pinaka-worst way para mamatay ka. Ganun po yung chismis ng unang panahon. So nakikita natin yung context, ano? So napakahirap po maging Kristiyano ng unang panahon. Sira ulo niyan. Di ba meron sa ating ganon? Yung mga praise the Lord yan, mga born again, man. Yun ang tawag. Actually, tawag ko rin dati eh. Sabi ko mga dati, nung pupunta si Pastor Joy, darating na yung FX. Kahit na hirap yun. Maraming narating yun, ano? Tapos pag-aalsa sila, sabi ko, kahit kailan di ako magiging born again. Sabi ko pa noon, pagka sa Bible study. Pero yun, pag si Lord po ang kumilos, kainin mo na yung sinabi mo, di ba? Naintindihan mo na yung gospel eh. Magpapapride ka ba? Nakita mo, totoo to ah. Sige, tayo. Sige, born again na tayo. Yan, di ba? Tapos sabi pa po dito, sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. The love of Christ compels us, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Ito po yung isang mahirap na bagay na yung puso natin mapuno ng pag-ibig. Pero meron hong simple, pero not really simple kasi it requires discipline, it requires time, sacrifice, para mapuno ang puso natin ng pag-ibig ni Kristo. Isa hong example dito, no? Yan, next slide tayo. So we encourage everyone, servants altar po natin. Kasi kung gusto natin mapuno ang puso natin ng pag-ibig ni Kristo, kanino ka pupunta? Kay Kristo.
'Di ba? Kung gusto mo maging chismoso, pumunta ka sa grupo ng mga chismoso, magiging chismoso ka rin. 'Di ba? 'Di ba nagkakaroon ng hawaan eh. Kung gusto mo maging rakista, sa susunod yung buwis mo rakista na. 'Di ba? Kung sino yung mga taong madalas mong kasama, nagiging ganun ka. 'Di ba merong kasabihan? Tell me, ano ba yung kasunod doon? Tell me who your friends are and I tell you who you are. Somehow, may katotohanan po yun. Kasi, nagiging ganun ka eh. Kaya pag ikaw, pupunta ka sa presence ni Lord, ano pa aasahan mo? Yung puso mo, binabago ka. Yung dating akala mo, hindi na mawawala. Yung dating akala mo, hindi mababago. Suddenly, biglang nagbago. Dahil sa presensya ng Panginoon. Kaya ito lang, ipapakita lang natin ibang mga picture. Meron dito. Sige, next slide tayo. May mga grupo ng mga friends. So, tingnan nyo lang sa Facebook natin, maraming mga picture, 4 lang kasi to. So, meron pwede yung grupo. Ayan, ito, mga youth department. Meron ding family. Ayan, family. At meron ding couple. At meron pa nga mag-asawa din, di ba? So, hindi pa kasi napopost, di ba? Nakita ko nakaraan sila Kiko and Tintin, nag-appraisal dito. Napakaganda po nito. Pero rin single. Meron ba mga single? Pwede ho dito. Ba't yung mga single, walang picture? Nahihiya ba kayo? Ha? Oo, dapat yung mga single magpa-picture para ma-encourage. No, proud to be single. Di ba? But anyway, whether you're single, grupo, couple, come to the altar. We encourage everyone po, hanggang pa naman ito. Punta ho kayo dito, magpalista kayo, yung may mga Thanksgiving. Di pala kami nakapagsulat noong nakaraan. So, napakahalaga po niyan. Kung gusto natin na ang puso natin ay paghariin ng pag-ibig ni Kristo, magpapuno po tayo ng presensya ni Kristo. That's yun po yung kailangan natin. Kaya minsan naghihirap na hirap tayo, nag-i-struggle tayo eh. Di ba? Nag-i-struggle tayo, paano ba maging mabuhay bilang Kristiyano? At the feet of Jesus. Tayo magpakumbaba sa presensya ng Panginoon. And last but not the least, kailangan natin gawin ito, letter C. 1, 2, 3, go! Yan. Ang pag-ibig na umaabot po sa iba, ay Christ-centered. Ito po'y dapat nabubuhay tayo para kay Kristo. Hindi na lamang para sa sarili. Sabi po dito sa verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Napakaganda po niyan. Kasi pag ikaw po nabubuhay para kay Kristo, ang nagiging resulta po nito, nabubuhay ka na rin para sa iba. Sabi ko nga nakaraan yung naibahagi natin, sino po yung pinakamaraming napakain sa buong mundo? Sino yung pinakamaraming naampon na mga batang street children sa buong mundo? Sino yung mga maraming tinulungan sa buong mundo? Walang iba si Lord Jesus Christ. Kung mapapansin po natin ng mga philanthropists, mga greatest philanthropists, ano po yung one common denominator nila? May pananampalataya kay Kristo. Magpapatayo sila ng bahay ampunan. Magpapatayo sila ng eskwelahan. Ano po yung one common denominator? Meron silang Kristo sa puso nila. At kung tayo po dadagdag dito, ang dami pang natutulungan ni Lord Jesus Christ. Again, sabi nga natin, we are representative ni Lord Jesus Christ. Tayo'y kamay, tayo'y paa, tayo'y bibig ni Lord Jesus Christ sa mundong ito. Pero kung tayo, hindi tayo magiging representative ni Lord Jesus Christ. Sayang yung opportunity. Pag tayo po ay nabubuhay na para kay Kristo, nabubuhay na rin tayo para sa iba. Kaya nga ginasusan natin, may mga nag-sponsor, namigay tayo ng bigas, namigay tayo ng mga school supplies, at yung iba't ibang pang. Ito po, so magagawin na po nating yearly yun. Because that's one of the mission of the church. So hopefully next year, mas maraming sponsors. Di ba? Pero paalala na lang natin. Para mas marami pa tayong maabot. Kasi nakaraan, ilan lang inibitahan natin? 33? 33 yata. So kung marami tayong naaabot, marami tayong nabibless. Tatandaan natin, dati may kaaway tayo dito. Di naman natin kaaway, inaaway pala tayo. Pero simula nung bumaha po at namigay tayo ng blessing, salamat sa World Vision, yung merong banig,
Yun lang naalala ko, banig eh. May unan ba yun? Binigyan natin ng mga kapitbahay natin. Nung dating namamato rito, naging kaibigan na, kangitian na eh. Diba, mag-birthday si Jeremy, dati naalala ko, kasama ko si Jeremy, kala ko susuntukin kami dalawa eh. Doon kami sa kanto. Yung niyuyugyug pa dati yung gate, tapos nilalak namin yan. Sino nakaalala nun? Niyuyugyug yung gate yan, oh. Wawa sa akin, lalak namin yun. Walang nakakaalam, merong mga gumagano naalala. Alam niyo po, simula nung namigay tayo ng blessing sa kanila, naging mabait ho sila. So nakikita natin yung pagbabago, yung simpleng blessing, simpleng banig na hindi nga tayo gumastos dun eh. Pero ginamit ng Lord yun. What more else kung manggagaling sa puso natin? Paano mangyayari yun? Yung love. Love. Kaya balanse, faith, love eh. Lord, gusto kong mag-bless ng tao. So, sa susunod ho na mga community outreaches natin. Tsaka sa mga susunod na buwan pa na mga community outreaches, we invite everyone na sumama po sa atin. Napakaganda pong experience ito. Lumalakas po yung loob natin na mag-share. Tapos sabi pa po dito, sa verse 17. Okay, verse 17 tayo. Next slide. Ay, wala ba? Hindi ko na ilagay. Sabi dito sa verse 17, kaya't kung nakikipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Ibig sabihin yung luma nating pagkatao, wala na, patay na yon. Pagbangon natin, nabubuhay na para tayo kay Kristo. At ito papaalala sa atin, itong, may picture ba ito? Yung sa, ayan, di ba? Yung ating mga nabaptize nung nakaraan, at sa atin na nabaptize na rin before, magsilbing paalala sa atin. Nung tayo po ay nabautismuhan na kay Kristo, si Kristo na ang nabubuhay para sa atin. Kaya conclusion number 2, 1, 2, 3, go. Ang Kristiyanong pag-ibig ng Diyos, ayan, binabahagi si Kristo sa iba. Medyo nahihilo tayo. So yun po yung kailangan gawin. Ibinabahagi natin si Kristo kung tayo po ay punong-puno ng pag-ibig. At sabi ho sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Tayo po ay napako na. At wala na po yung luma nating pagkatao. At nang nabubuhay na po ngayon si Kristo. We are all ambassadors of Christ. We are representative of the Lord Jesus Christ. Kaya ho mga kapamuso, panatilihin po natin, hindi lamang tuwing August, yung faith that's rooted. Kundi ito po yung maging lifestyle na natin. At yung love that reaches, hindi lamang po pang August, kundi habang ho tayo'y humihinga. I invite everyone na tumayo at ibahagi po muli natin ng awitin na ito. Napakaganda po, no? Sabi po sa lyrics dito. Sabi po dito, so habang naghahanda po, tingnan muna natin yung chorus. Sabi dito sa chorus, this is a prayer song. Mabilis lang siya, no? Mabilis siyang kanta. Pero actually, kung titingnan natin, this is a prayer. Lord, give me faith. Faith in you. Help me love like you do. Deeply rooted I live for you, reaching wide with your love that's true. Bakit kaya sabi dito, Lord, give me faith? Di ba meron tong story, yung sa batang, yung batang inaalian ng masamang espiritu, nung galing sila Lord Jesus Christ sa bundok, nung nagbago siya ng anyo, pagbaba nila, sabi nung tatay, kung may magagawa kayo, pagalingin niyo yung anak ko. Sabi ni Jesus Christ, kung may magagawa, anong sabi ni Lord Jesus? Anong sabi nung tatay? Lord, give me faith. Maganda ho maging prayer ng puso natin ito. Lord, give me faith. Pero kailangan ho maging handa tayo. Paano ho tayo binibigyan ng matinding pananampalataya ni Lord? Sabi sa James chapter 1, pag tayo po'y humarap sa pagsubok, nalalagpasan natin. Tapos sabi pa dito, help me love like you do. Lord, tulungan mo ako. Kasi ang puso natin makasarili. Lord, help us. Tapos sabi pa po dito, yung sa bridge. Tingnan natin sa bridge. You've called me child, how deep, how wide. This love of yours, I cannot hide.
Ito yung sinasabi natin pag nag-overflow po ang pag-ibig ni Kristo, pag nag-overflow yung pananampalataya natin, hindi ho natin maitatago yung pananampalataya natin kay Kristo. Hindi natin maitatago yung character ng Diyos. Lalabas at lalabas ho sa atin. Sabi pa sa karugtong, so grow my faith and help me show your love so deep it overflows. Can we pray first bago natin awitin ito? Oh Jesus, kagaya po ng panalangin ng awiting ito, Lord, give me love. Lord, give us love. Katulad ho ng sinabi ni Pablo, the love of Christ compels us. Ang pag-ibig ni Kristo ang pumipersa sa amin, ang pumupuno sa puso namin upang magsakripisyo kami, upang maglingkod kami, upang ibahagi ang ebanghelyo, upang mabuhay na para sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, give us love. Help me love. Help us love, oh God. Sa mga oras ito, Panginoon, I pray, oh God, Holy Spirit, touch our hearts. Holy Spirit, fill our hearts with love. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging heavenly minded, Christ-centered ang aming mga puso. Oh Jesus, Holy Spirit, this we pray in your name alone, oh Jesus Christ. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos.